Dear Dr. Love, magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng programang Dr. Love. Gusto ko po munang magpasalamat sa inyong programa dahil sa patuloy na paggabay sa mga may pinagdaraanan, sa mga humihina ang pananalig sa Diyos, mga nalilito, at maging ang mga naliligaw ng landas. Dr. Love, ako po si Cedric, 34 years old, mula dito sa Maynila. Mayroon na po akong asawa at mayroong isang anak. Medyo mahirap po ang buhay naming pamilya, kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makabukod. Kasalukuyan po kaming nanunuluyan sa bahay ng magulang ng aking asawa. Nagpapasalamat po ako na tinanggap naman nila kami. Pero papagod na rin po ako na makisama. Dr. Love, hindi po kasi kagandahan ang ugali ng kapatid o ng mga kapatid ng aking asawa. Hindi ko po gusto kung papaano nilang itrato ang anak namin. Actually, yung treatment nila sa akin, ayos lang po yun. Kahit na nakakainis, araw-araw ay kakayanin ko. Basta wag lang naman sa anak ko. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Dahil maging sa anak ko ay pinararamdam nila na sampid lamang sa bahay nila. Naiintindihan ko naman po ang totoo na gusto nilang iparating sa akin at sa aming munting pamilya. Ang hindi ko lamang po lubos na maunawaan ay bakit ang mga tulong naman na naibibigay namin ay hindi nila nakikita. Ang bukod tanging nakikita lamang po nila ay yung naroon kami at nakikisiksik. Bakit maging ang anak namin ay para bang pinag-iinitan na nila? Dr. Love, ang mga kapatid po kasi ng asawa ko ay puro lalaki. 3 po silang mga lalaki. Ang asawa ko lamang po ang babae. Ang mga asawa at anak din nila ay nakatira sa bahay na yun. Kung tutuusin ay pare-pareho lang naman po kami ng sitwasyon. Siguro, ang bukod tanging katwiran nila, sila ang lalaki, kaya sa kanila sasama dapat ang mga asawa nila. Hindi gaya ng sa amin. Ako ang lalaki at ako pa rin itong sumama sa bahay ng babae na kapatid nga po nila. Ang sitwasyon naman kasi po ay ako po ay taga-probinsya talaga. Ang trabaho ng asawa ko at ang trabaho ko ay nandito sa Maynila. Noong kami pa lamang dalawa ay nangungupahan naman kami ng asawa ko, pero nang magkaroon na nga po kami ng anak, syempre para mas makaipon at makabili ng mga pangangailangan ng bata, kung mababawas lang rin sa gastusin ng upa, ay ganun po ang ginawa namin para may option namang matirhan ng walang binabayaran. Sa ganun pa man, Dr. Love, tumutulong naman po kami sa bahay. Nagbibigay kami ng karampatan naming ambag para sa ilaw at sa tubig. Isa pa, hindi rin kami nakikikain at bumibili naman po kami ng sariling amin. Kung mayroon mang sobra, ay ibinibili rin namin para sa kanila na kasama namin sa bahay. Pero alam nyo, wala eh. Pangit pa rin talaga ang pagtrato nila sa pamilya namin. Kinausap ko na po ang asawa ko tungkol dito, pero lagi siyang umiiwas. Pakiramdam ko tuloy ay kinakampihan niya ang mga kapatid niya. Nagtatampo po tuloy ako. Okay lang naman sana kung sa pagitan ko at sa mga kapatid niya, sila ang kampihan niya. Pero yung anak niya na ang usapan. Yung anak na po namin, Dr. Love. Yun na po ang binubuli ng mga kapatid niya. Parang hindi ko po talaga matanggap. May mga pagkakataon po kasing kapag halimbawa ay kumakain sila at nakatingin ang anak ko, imbis na alukin kahit kunyari lang na pag-aalok, ay inaasar pa nila. Tinuturuan pa nila
Ang mga anak din nila, nasabihan ng anak ko ng patay gutom. Naririnig ko rin na inaasar nila ang anak ko na walang bahay at nakikitira lamang. Dr. Love, ang anak ko po ay 6 years old pa lamang. Kaedaran lang din halos na mga anak nila. At madalas ay inaapi ng mga anak nila ang anak ko. Magpipinsan po yun. Babae pa naman ang akin at ang sa kanila ay mga lalaki. Naging katuwaan nila ang anak ko sa bahay na tinutuluyan namin, tampulan ng pangaasar. Naawa tuloy ako sa bata at dahil nga po dito ay gustong-gusto ko na pong sumabak sa pagbukod ng aming maliit na pamilya. Kahit pa nga po kapusin, at least ay mapayapang pamumuhay namin at hindi na na-expose pa sa mga pangaasar o pambubuli ang anak kong babae. Kaya nga lang po, Dr. Love, mismong ang asawa ko naman ang may ayaw sa aming pagbukod. Ang katwiran niya, sobrang magigipit daw po kami. Baka hindi na rin maibigay ang mga gusto ng anak namin. Ang sa akin lang naman po, kahit wala na nun, basta walang umaapi sa anak ko, ay okay lang. Ano po ba ang magandang gawin? Sa totoo lamang, napapaisip na rin po kasi ako na hamunin ang asawa ko ng hiwalayan. Gusto ko po kasing malaman kung pipiliin niya pa rin kami na pamilya niya. Hindi man mauwi sa pagbukod namin, tumayo man lang sa pangaalipusta ng mga kapatid niya, lalo na nga sa aming supling. Sana po ay mapayuhan niyo ako sa kung papaano ko pa dapat i-handle ang ganitong sitwasyon na pinagdaraanan naming pamilya. Lubos na gumagalang, Cedric.